So ngayon ay dadalhin ko yung letter na binigay sa akin kahapon sa emergency, tapos ibibigay ko to sa kanila. Pero I think hindi pa ako ma-check up ngayon ng specialist kasi kailangan nilang i-schedule muna kung kailan. So malalaman natin pagdating natin sa loob. Ngayon ay dito ako sa main gate dumaan, hindi sa emergency kasi open naman na siya. Pasok tayo dyan. Patient appointment office. Kakaligaw dito ha. So, hanapin natin yung ground floor block C. Ground floor lift lobby of block C. Okay. Block ba to? Medyo mahirap hanapin ha. In fairness, nakakaligaw. Dito yata. Dito. So, pasok tayo dito. Specialist Outpatient Appointment Office. Ito yata. Dito tayo sa Block C, ground floor. So, ibibigay natin to. So, yun na nga yung ina-expect ko. Nangyari na kasi to dati sa akin eh. Nagpunta ako ng hospital. Ibang hospital yun. Pero dito din sa Hong Kong. So, galing ako ng private noon, private clinic, and then, na-diagnose ako sa aking sakit at binigyan ako ng referral ng doktor from private na kailangan dalhin sa public hospital para sa mas maayos na treatment. Kasi mas maganda naman talaga ang public hospital dito. Ang problema kasi dito is, hindi siya talaga agad-agad. Sa schedule, hindi ako pwedeng mamili ng date kung kailan. Isisend nila sa bahay yung letter na nandun nakalagay kung kailan yung aking schedule. Hindi siya ganun kadali. Dati kasi yung akin, inabot ng taon. Ewan ko lang ngayon kasi medyo urgent talaga yung aking sitwasyon ngayon. So, sana medyo mas maaga-aga. So, kararating ko lang galing ng hospital at dinala ko nga yung aking referral. At sabi ko na nga ba hindi ako nagkamali sa aking mga iniisip. Kasi, ito kasi yung aking referral letter. Tapos, ang ginawa nila, in-scan lang nila yung barcode. Tapos, kinuha yung aking address, blah, 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 contact number, at saka nilagyan nila ng stamp, ayan o, ng stamp na receive na nila yung letter. Sabi sa akin ay, ipapadala nila dito sa address ng amo ko yung appointment letter na nakalagay doon kung kailan yung schedule ko para sa aking next na check-up. Nangyari na to kasi before, may ganito na rin akong referral letter na dinala sa public hospital. At grabe, ano katagal yung inantay ko bago ako na yung referral na yun. Dumating siya within a week, dumating yung referral letter. Pero ang nakalagay sa referral letter, yung aking appointment ay after 1 year. Ganon katagal. Although maganda naman talaga ang ano dito, yung mas maganda magpagamot dito kasi kung sa yung facility at saka yung mga gamit na yung mga ginagamit nilang mga machine, mga ganon, okay dito. Yun nga lang talaga, kapag nasa public hospital ka, ay sila ang magbibigay ng schedule. Depende kung gaano ka kakalala, ganun sila mag-schedule dito. Minessage ko kaagad yung amo ko. Tapos sabi ko sa kanya, galing na ako ng hospital, tapos ganito ganyan, yung sinabi sa akin doon, ay sinabi ko rin sa kanya. Sabi ko, hindi possible na nitong linggo or next week, may possibility na after ilang months pa. Ito ang reply niya sa akin, oh. Thank you for the update and mag-usap daw kami mamaya. Di nakalipas ang ilang oras, nag-message na naman siya sa akin. Sabi niya sa akin ay, ganito, i-send mo sa akin yung iyong Hong Kong, yung ID. Send ko sa kanya, nag-message uli, sabi niya ganyan. Wala bang binigay na any reference number para daw sa booking ko. Yun pala ay naghahanap siya ng way para maipabook niya ng mas mabilis. Yung parang ito-try daw niya na i-book online. Ito yung message niya. Ito-try niya i-book online kung pwede para mas mabilis. Kasi nga kung hospital lang magbo-book sa'yo, so depende sa kanila kung kailan ang availability nila. Kung after 1 year ka pa nila bigyan ng schedule, wala kang magagawa doon. Sa kanya ng lahat ng pinapasin niya sa akin, sabi niya thank you daw. Pasalamat din naman ako kasi syempre siya nag-e-effort din siya para gumawa ng way para mas matabilis ba yung aking process.
Sabi ko, salamat din dahil naiintindihan mo yung sitwasyon ko. Tapos, nakakatuwa lang kasi nag-message siya ng ganito. Sabi niya, no big deal. Sabi, gusto niya lang ay sana daw ay gumaling ako ng mas mabilis. Masyado lang akong advance mag-isip. Ako kasi ng hangga't maaari kasi ayoko talagang nakakaabala ako sa ibang tao eh. Kung kaya ko lang din namang tiisin, ay ditiisin ko na lang talaga. Mag lang akong makaabala, sa totoo lang. Ayokong maging burden sa kanila. Ewan ko kung may mangyayari sa paghahanap niya ng way para mapabilis yung aking schedule. Malalaman natin mamayang gabi pag uwi niya kasi sasabihin naman niya yun sa akin. Pero kapag dumating yung aking appointment letter, ay i-update ko kayo, ipapakita ko sa inyo kung gaano katagal yung aking ipaghihintay para sa aking susunod na check-up.